Natagal na nga namin, no? Felix na ano pa natin na doon? Para pagkatikawan namin nakaligo na kayo, tapos kami sa atin. Nauna kayo doon? Walang tao sa Papaya. Walang tao sa Papaya River. Ilang minuto nyo kami inintay doon? Alin? Ilang minuto nyo kami inintay doon? 10 to 15 minutes. Saka nauna kayo sa amin, eh. Kaya alam talaga namin na kasi nailig ako si Felix. Kaya nga Sabi ko na namin sa'yo, wala na. ano eh. Let's go! Diba na, maligo na naman tayo dito. Yeah, Kamaya kayo. track rules. Kamaya kayo. Hi everyone, story time. Nung July 21, pumunta kami ng Tarak Ridge. So, nangyari to nung pababa na kami. Kasi nung pag-akyat namin, smooth naman. Okay naman yung naging pag-akyat. Tapos, nung malapit na kami sa may ridge, parang dun na biglang nag-uulan. Tapos, yun nga, sabi na may namumuo nga daw na low pressure area. So, hindi na kami in-advise nung tour guide na umakyat sa summit. Kasi yung summit daw, parang 10 katao lang daw yung kasya. And on top of that, maulap, walang magandang view. Pwede kaming umakyat, pero parang sabi niya, makakaakyat kami, pwede kaming gumapang paakyat. Kasi delikado nga. Like, lumilipad yung sobrang lakas ng hangin, tapos parang yung lipad ng water, nakikita namin, pag ganun siya, pasay. So, delikado. Ayaw naming i-risk. So, parang dun na lang kami sa ridge, hindi na kami umakyat ng summit. So, nangyari to, nung pababa na kami. Nung nandun kami sa mismong ridge, parang may confusion nun. Kasi isa sa itinerary namin na maliligo kami sa Papaya River. Pero since, alam mo yun, ang lakas ng ulan, ang lamig, parang hindi na para maligo, parang gusto na lang namin umuwi, kumain at magpahinga. So, habang nasa ridge kami, parang nagtatanong kami kung dadaan pa ba tayo, maliligo pa ba tayo, ganun. Kasi, may bukal doon, pwede kang kumuha ng water. Yung iba wala ng water. So, pwede silang mag-refill sa bukal. Kaya, nagtatanungan na kami. Tapos, nung pababa na kami, ganito yung nangyari. Sa pagkakatanda ko, nasa middle ako ng trail. Yung mga, mga batak mag-hike, sila yung mga nasa unahan. Nasa likod sila ng tour guide. Tapos, ako, nasa middle ako. Alam kong nasa middle ako kasi yung nasa likod yung parang core namin. Yung president ng club namin, nasa likod siya. Kasi may dala silang bata. Yung bata, batak yun sa pag-hike. Pero that time, parang nagtatantrums na siya. Pagod na siya. So, parang anong nangyari, may mga nasa unahan, tas nasa gitna ako, tapos merong mga tao sa likuran ko. Sila yung parang slow lang yung pacing, gano'n. Tapos, alam ko na mas malapit ako sa mga tao sa unahan ko. Kasi nakikita ko pa sila eh. Every time na mabibilis sila. Pero every time na tinitignan ko, nakikita ko pa sila. Nakikita ko pa sila naglalakad. And may times na parang may times na pag-confuse ako kung saang trail yung dadaanan ko. Tapos hindi ko na sila matanaw. Pag pumapalakpak ako, may sumasagot sa unahan ko, pero walang sumasagot sa likod. So, alam ko na mas malapit ako sa mga tao sa unahan kaysa sa mga tao sa likuran. Ganun. Tapos, bigla ako nadulas. Nung nadulas ako, may teacher ako, i-share ko mamaya. Tapos, nung nadulas ako, parang dulas, totally nakahiga ako. Kasi nga, medyo umaambon pa nun eh. Tapos yung parang sobrang lambot ng lupa, wala namang bato. So, hindi naman ako sobrang nasaktan. Pero nahirapan akong tumayo kasi maputik. Tumatawag ako, like pumapalakpak ako, wala nang sumasagot sa harap. So, na-realize ko na naiwan na ako ng mga tao sa harap. So, sabi ko, hintayin ko na lang yung mga tao sa likuran. Tapos, nag-wait ako dun. Parang siguro mga 10 minutes. Walang tao sa likuran ko. Pumapalakpak ako, wala akong ano. So, ang ginawa ko, medyo creepy na din kasi eh. Kasi na yun eh. Tawag dito, alam mo yung shelter ng mga puno, natatakpan nila yung liwanag. On top of that,
since maambon, alam mo yun, hindi sobrang liwanag. So parang, at saka may mga fog. So parang hindi siya sobrang liwanag. Parang madaling araw ang dating. So naglakad na ako that time. Parang at least, hindi ako kinakabahan, parang minamindset ko na lang as long as may trail. Doon lang din naman ang dulo na so pwede na. Ganun. Tapos, ang nangyari is habang naglalakad ako mag-isa, okay naman kasi nung naglalakad ako mag-isa may sumigaw sa likod ko, which is yung president na ng club namin. Kasi nung pumapalakpak siya sa likuran, parang sinisignalan niya yung mga tao sa unahan, wala nang sumasagot, so nag-alala na siya. Ang ginawa niya, since tumakbo na siya, parang tinakbo niya kung sino yung mga tao sa unahan. Ang nakuha niya is ako, tapos sa unahan ko, nag-take 5 sila. May nakuha siyang 2 na magjowa. Ayun, yung magbebe nakuha niya. So, parang nahati kami ngayon sa 2 grupo. Yung mga tao sa unahan, tas kaming mga nasa likod. Kaming 2 nasa middle, tas yung mga nasa likod na originally kasama nung president ng club namin. So, ito na nga. Since hindi kami nakarating sa summit, sobrang dami naming extra time. So, sabi ng president ng club namin, guys, kumbaga parang okay lang, bagalan nyo lang. Magpahinga kayo kung gusto nyo. Kasi sobrang advanced natin. Hindi tayo nakarating sa summit. So, ang dami nating, parang spare time. Kung gusto nyo magpahinga kayo. Kasi yung mga tao sa unahan, parang for sure, magpapahinga rin yan kasi maaga pa naman. Parang ganun. So kami, pahinga-pahinga kami, ganun. Kikwentuhan, hindi kami nagmamadali. Kasi makakababa pa rin kami enough. Tapos, ang nangyari, nung pagdaan namin sa Papaya River, nagtatanungan kami kumbaga parang pagbaba namin sa Papaya River, hinanap na namin sila. Kasi parang, alam namin na may possibility wala sila doon. Kasi nga napag-usapan sa taas na wag na, baba na, ganun. Pero syempre, pinuntahan pa din namin, wala sila doon. Wala sila doon. Tinatawag namin yung pangalan ng tour guide, si Kuya Warren, Wale. Ang tagal namin noon, tambay kami doon mga 10 to 15 minutes. Nagkikwentuhan kami. Yung Papaya River, maliit lang naman siya, Kumbaga, hindi siya yung river na mahaba. Maliit lang siya. Makikita mo agad if may tao. Or ako lang ba? Kasi kapag sa gubat, alam mo yung rinig mo lahat, ultimo yung palakpak, maririnig mo alam mo may pumalakpak, alam mo if may nabaling sanga, ganun. Pero that time, walang sumasagot. So, ang nangyari, nasa isip namin, nauna na sila, bumaba na sila. So, after 15 minutes, nagkwentuhan lang kami dun. Bumaba na din kami. So, hanggang sa makarating kami sa view deck. So, sa Tarak Ridge, yung view deck, magandang view siya. Tapos, parang pag nandun ka, alam mong malapit ka na sa baba. Ganun. So, parang siguro 1 hour 30 minutes na lang bago ka makababa pag nasa view deck ka na. So, may pag-asa ka na ay malapit na, ganun. Tapos, nakatambay kami dun, lahat. Doon na kami nagkwentuhan, kumain. Tapos, ang biroan pa nga namin nun, isayaan nyo silang mauna sa baba. Kasi konti lang yung mga CR sa baba para pagbaba nila, wala nang siksikan sa CR. Wala na tayong kasabay sa CR. Tsaka may mga naiwan ng sabon, ganun. Tapos, nagkrekwentuhan kami, kumakain kami. Maya-maya nagulat kami, sa likod namin sila. Nauuna sila sa trail, 'di ba? Kaya yung doon sa video, yung babae, sa Ate Angel, galit na galit siya. Kasi syempre, sila yung, hindi naman siya galit na galit, naiinis lang siya, frustrated lang siya, kasi nag-aalala siya Tapos maaabutan niya kami, nagkakatuwaan lang, kumakain lang, parang ganun. Kasi syempre kami, hindi namin nafe-feel na nawawala sila. Or hindi kami nakaka-feel ng kaba. Kasi nasa likod kami, akala namin all this time nasa baba na sila. Tapos, sila sa may harapan, kanina pa pala nila kami hinahanap. So, ang ginawa nila, nagstay sila sa Papaya River ng 1 hour. Para, sabay-sabay na kami uling bumaba. Ganun. Stay doon, tas baba na ulit. Parang ganun yung nila. Stay sila for 1 hour. Wala daw kami. Pero ang nakakapagtaka kasi noon, yung exact time na sinabi nilang nandun sila, yun yung time din na nandun kami for 10 to 15 minutes. Tumambay kami doon, walang tao doon. At ang nakakatakot niyan, iniisip ko nga that time, hindi pa nagsisink in sa akin, parang hindi ko pa nagigets
Not until nakita ko yung mga reaction nila na parang, alam mo yun, parang, ba't ganon? Ba't galit? Parang ganon, ba't kayo kinakabahan? Tapos on top of that, ang sabi nila, nung time daw na nasa Papaya River sila, okay yung condition. Parang maganda yung weather, kaya sila naligo. Ang dami nilang picture doon. Samantalang nung pumunta kami doon, umuulan sobrang lamig, kaya hindi na kami naligo. So, ayun lang naman yung story time. Kaya, iniisip ko tuloy, sino bang naengkanto, sila ba o kami? Kasi, umuulan nung kami yung nandun umuulan naman talaga. So, yun lang naman. Thank you. Guys, share ko lang yung jowa ko minumulto. Kasi, konteksto lang, medyo haunted talaga yung kwarto niya ever since. Although ako, pag tumatambay naman ako doon, wala naman akong nararamdaman na kahit ano. Pero madami kasi siyang experiences. Like, for example, bigla na lang nararamdaman na parang may malamig sa batok niya na gumanon, o kaya yung hangin na biglang malamig. Years ago, parang nakwento niya sa akin na merong mga barya na nakalagay lang doon sa table niya, doon sa desk. As in, gulo-gulo lang talaga sila. Parang yung kapag kinuha mo sila sa pulsa mo, tapos ibabagsak mo silang ganyan sa desk. Lumabas lang siya ng konti, tapos kabalik niya, nakatayo yung mga barya. Nakaganito, B. Nakaganyan. Hindi naman daw siya ganun katagal lumabas. And he asked around, wala naman daw pumasok sa kwarto niya. Ganung levels, kaya nga meron siyang rosaryo doon. A few days ago, tumatawag siya sa akin, takot na takot. Sabi ko, ano nangyari? Sabi niya, minumulto ako ng lolo ko yata, sabi niya. Kasi meron siyang na-capture sa photo na ganito. Wait, nakikita niyo ba? Ayun yung jowa ko, right? Itong part na to, may mukha, te. Halatang mukha talaga siya. And this is not edited kasi kamukhang-kamukha niya yung lolo ni Chobi. As in, kahulma niya kasi yung mukha ng lolo niya. Tapos sinawagan niya ako, pinakita niya sa akin yung kung paano niya pinicture. So, tinapat niya ganyan yung TV sa camera. Tapos wala namang anything. Wala talaga. Walang shadow na ganun. Oh my God. Pag-uusapan natin ngayon ang kung bakit paniniwala ng mga Hapon ang kung bakit tuwing summer lang lumalabas ang multo at ang maligno dito sa Japan. At kaya, paniniwala ng mga karamihan na huwag lumapit sa ilog at sa dagat sa tuwing panahon ng summer. Lalong-lalo na sa ubong Yasumi o yung fiesta ng patay nila. Ito ang mga dahilan na kung bakit paniniwala nila na kung bakit tuwing summer lang lumalabas ang multo. Una, summer season ang fiesta ng patay sa kanila, na kung tawagin dito, ubong. May mga paniniwala ang mga Hapon na pag-araw ng ubong, may isang araw na babalik ang mga guzenso sa Manila. Guzenso sa maibig sabihin, yung mga ninuno nilang pumanaw na. Isang araw lang yon, babalik sa mga bahay nila o kung saan nakatira dati nung nabubuhay pa ang mga mahal nila sa buhay o ang kaya mga ninuno nila. Kaya sila naghahanda, inaayos nila ang kanilang butsudan, nilalagyan ng pagkain o kung ano-ano pang paborito na pagkain nung nabubuhay pa ang mga guzenso sa Manila o kaya yung mga ninuno nilang pumanaw na. Halos habig lang ng kasabihan sa atin, di ba? Pag All Souls Day, naglalagay tayo ng kandila sa pintuan dahil alam natin na bibisita ang mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. Pangalawang dahilan kung bakit kinonsidera na nila na tuwing summer lang lumalabas ang multo. Ang dahilan ay alam naman natin na pag-ubong o naka-include sa ubong Yasumi nila ang araw ng pagsuko nila sa giyera. At ang dalawang araw na pagbomba sa kanila ng Amerika. Isa sa Nagasaki, isa sa Hiroshima. Ang mga panahon na yun, maraming Hapon ang gustong makaligtas. Maraming gustong mabuhay mula sa bomba. Kaya no choice sila, ang karamihan, tumakbo sa ilog, sa tubig o kaya sa dagat. Nagbakasakali silang doon mabubuhay sila. Pero sa masamang kapalaran, may mga nabawian talaga ng buhay. At
hindi nakaligtas kahit nasa tubig na sila. So alam nyo na ngayon kung bakit pinag-iingat ang pumupunta sa ilog at sa dagat. At hindi nyo ba napapansin? Tuwing summer season, ang daming trahedya, ang daming aksidenteng nagaganap sa ilog at sa dagat. Araw-araw sa TV yan. Kasi nga, panahon ng hatakan. Alam niyo ba ito? Ito ay kung tawagin sa kanila, furing. Ang purpose nito ay nilalagay nila sa beranda para pag may hangin, pag narinig ito, makakaramdam sila ng masasabi nating suzushi. Ibig sabihin yung hindi mo mararamdaman ang init pag marinig mo ito. Parang ganito lang yan. Sa panahon ng summer, pag may isang lugar kang pinuntahan na doon lang malamig, meron doon. At kung ano relate nito na nakalagay sa beranda, bukod nga sa para maramdaman nila at hindi nila maramdaman ang init. Of course, parang simpleng pangontra na rin. Kasi every summer dito sa Japan, binubuksan ang pintuan ng beranda para pangontra na rin. Para walang pumasok sa loob ng bahay. Gusto nyo, kwento ko sa inyo yung masasabi kong pinaka-creepiest experience ko na yata dito sa Japan. Bago ko ikwento yan, maglalagay muna ako ng kulay pula sa hita ko. Parang pangontra na rin. Kasi alam naman natin na walang bendisyon dito sa Japan, kaya isa yan sa mga kasabihan nila na pag pinagkikwentuhan nyo raw is para na rin kayong nagtatawag. Kaya maglagay tayo ng pangontra. Mahaba-haba ito, kaya watch till the end po. Tungkol ito sa isang napasukan ko dito sa Japan na siguro mga almost magto 2 years ako nagtatrabaho doon. Na hindi inaasahan yung amo doon nagkitil ng sarili niyang buhay. Bata pa siya. 20s pa lang ako noon kaya yung amo ko na nasa 40s pa lang yata. Ano siya Atutsugi. Ang pinaka-original talagang amo is yung tatay niya. Ngayon nag-retired na. Parang siya na yung pinalit. Marami silang business, marami silang club, meron pa silang pasugalan. Hindi ko nasasabihin yung lugar at saka hindi ko nasasabihin yung pangalan. Isa sa mga club nila, Baklaan, na may halong tomboy, yun yung club na kung saan ako nagtatrabaho. Karamihan, hapon ang kasama ko. Nasa building siya ng 4th floor. Ngayon, yung 4th floor namin na yun kung saan yung place ng mismong club namin, nasa taas. Yung sa loob ng club, may dressing room doon. Pero maliit, kaya hindi ako naka-dressing room doon. Kundi, dito ako naka-dressing room sa yung 4th floor, nilagyan lang nila ng another space uli kasi sa gilid may hagdanan. Ibig sabihin aakyat ng hagdanan kasi rooftop talaga yung pinakataas ng 4th floor pero nilagyan lang nila ng parang pinakahako. So ngayon, nung nabuo yun, ginawang parang second dressing room and then may isang office doon. Kaya ako doon ako nag-dressing room. So ganito yon, pag akyat ng hagdanan, yung pinakaunang pintuan, yun yung dressing room namin. So ngayon, meron pa isang pintuan doon sa pinakasulok, yun yung pinaka-office ng amo namin. Parang ano yun parang silent gym show kung tawagin, di ba? No? Ginagawa niya rin parang rest house. Of course, yung amo namin, hindi naman yung pumupunta sa 4th floor na club namin. Kumbaga, nakikita ko lang siya doon pag umaakyat siya. And then, bihirang-bihira talaga. And then, nalalaman namin na may tao doon kasi nga doon ako sa 4th floor naka-dressing room, isang pintuan lang. Nalalaman namin yun pag yan ba may tunog ng TV, may tunog ng cellphone. Pag nakakarinig kami ng tunog, andyan yung amo natin. So eto na, autumn nangyari yun Tuwing autumn talaga dati dito sa Japan, pag yung mula sa summer hanggang palamig na siya, nagkakantrangkaso talaga ako. Masasabi natin mahina ang katawan ko nung kasi naninigarilyo ako. So ganito yun, 5 days yata akong nag-day off. Doon sa loob ng 5 days na yon, ano pang tawag dito, naipit yung araw ng sweldo. Nagkabigayan ng sweldo noon dahil wala ako, ibig sabihin absent ako kasi may trangkaso ako Pero dahil kailangan ko yung sweldo ko, ang ginawa nung isang staff namin, nilagay doon sa locker ko. Ibig sabihin, kasi yung dressing room namin, yung club namin, dahil hindi naman mismo yung club namin ang, kahit isarado yung club namin, iba kasi yung hagdanan nung
dressing room sa taas. Kaya kahit sarado yung club, pwede kami pumunta sa dressing room kasi meron akong susi sa dressing room. Of course, yung susi ng locker ko. Ang beses na rin nangyari yung hapon ako pumupunta doon kasi nakakalimutan ko yung cellphone ko, minsan yung wallet ko pa. So, ganito yun, nagpunta naman ako hapon uli kasi nga doon nilagay yung sweldo ko. Di ba kailangan kong kunin yun? Kasi meron pa akong sinasabi lang parang flow lag. Yung alam mo yung pag galing ka sa sakit, parang masakit pa ang ulo mo kahit sabihin mong mabuti ka na. So, nagbabalak pa rin ako mag-day off nun kasi ang tagal ko trangkaso eh. Kinuha ko lang yung sweldo ko dun sa locker. Of course, hapon yun. Walang tao, di ba, no? So, ganito yun. Dahil madilim yung daanan namin doon, makapunta ka sa dressing room. Bubuksan ko muna yung mga ilaw doon hanggang sa hagdanan, hanggang doon sa dressing room namin. Paghapon nga pala, isang beses, kasi may rehearsal kami minsan, paghapon, pumupunta doon yung amo namin ng mga ganong oras. Kasi nga, tabi ng dressing room namin is parang maliit na office, di ba? Marami siyang kinakalikot doon, ginagalaw, amo eh. Ngayon, dahil ilang araw akong a day off, chinek ko muna yung disc ko, yung salamin ko, yung mga makeup ko, yung sapatos ko, pati mga ko, nagalaw ba? Kasi syempre wala ako, di ba, no? Tapos kinuha ko na yung sweldo ko. Pagkakuha ng sweldo ko, bukas kasi yung pintuan ng dressing room. Of course, may ilaw. Nakaganon ako. May dumaan ta rin. Nakita ko talagang kalahati dumaan. Ibig sabihin kasi pintuan, di ba, no? Yung pagdaan na ganun pagtagal, sabi ko, syempre doon ang punta sa kabilang pintuan. Di expected ko na amo ko yun. Nag-uhayo gozaimasu ako dahil hindi sumagot. Kasi minsan lang yun eh. 1-2 beses yata mga ganung oras, nakita namin umaakit siya. Pumupunta talaga siya ng ganun. Pag nag-uhayo kami, sumasagot yun. Ng hayo, ganun. Pero nung ako lang, hindi siya sumagot. Sabi ko, parang galit yata ito kasi nga ilang araw na akong day off, di ba? Or hindi naman ganun ang dahilan kasi yung amo namin, kahit nasa baba yung club namin, hindi naman siya pumupunta. Hindi niya tinitingnan yung sitwasyon ng mga nagtatrabaho. Kaya office lang talaga siya. So, eto na. Sige na nga. Yung mga ganun eksena. Nagtataka naman ako, dumaan. Kasi pag binubuksan yung pintuan doon, dapat tutunog. Dumaan lang talaga. Tapos, walang henji, di ba? Hindi man lang nag-response na, hayo, mga ganon. Siguro nasa loob na, o kaya hindi ko lang narinig. Kasi, ang dami kong kinalkal sa locker, di ba? No? Kasi, tinago nga sa pinakamasasabi nating safe na lugar, yung sweldo ko nakasobre kasi. Eto na, siyempre papatay mo yung ilaw, mga ganon ang eksena. Naabutan ko yung, meron kasing matandang babae na Haponesa na naglilinis ng namin, ng club namin, nililinis niya yung, meron kasi kaming waiting shed doon, yung mga halimbawa, pag punong-puno yung club, doon pinag-aantay yung customer. Tapos, meron doon yung parang ashtray na malaki. Nasa ano pang tawag dito, gilid ng bench, di ba? Nililinis yon. Tsaka yung matandang yon, nagluluto siya ng mga pulutan. Kaya laging maaga yun, 2:00, 3:00, ando doon na rin siya sa club. Nung time na yon, parang late yata si Ukasan or something na gano'n. Basta, hanggang dressing room namin nililinis. Eto na, dahil hindi pa nga ako pumasok nung araw na yon. Bala ko pa kasi, next day pa kasi gusto ko, yun talagang totaling wala na akong lagnat o kaya galing sa trangkaso. 7:00 ng gabi, may tumawag sa cellphone ko. Ang haba pa ng cellphone doon, ganyan pa, di ba, no? Hindi pa ditiklop, kundi asin mahaba pa talaga. Nawala na yung amo namin. Tumayo yung balahibo ko tayo habang nagkikwento ako ngayon. Siyempre, nagulat ako, ha? Kasi meron kaming lead na isang Pilipina pambakla. Siya yung nagtawag sa akin. Sabi ko, paano nangyari yun? Galing lang ako sa Umise kaninang hapon, mga siguro 3 to 4. Nagulat din yung kasama ko. Bakit ka galing sa Umise? Kasi kinuha ko yung sweldo ko, nakalagay kasi sa locker ko. At sinabi ko sa kanya, nakita ko talaga na dumaan sa pintuan papunta dun sa gym show mismo. At eto pa, madaling araw daw, nagkitil ng buhay niya. Ibig sabihin, madaling araw, yung araw na yun mismo. So, hapon ako nagpunta eh. Ibig sabihin, madaling araw, hapon, di ang laki na ng agwat kung madaling araw siya nawala, di ba? So, yung nakita ko nung 3:00 is, yun na pala, ano ba yan? Basta yun na yun. Di syempre parang, medyo hindi ako makapaniwala, di ba? Kasi hindi totoo yan. Kasi binilang ko yung oras eh. Hapon ko siya nakita, di ba? Pero sinabi yung araw na yun mismo, madaling araw. Sabi ko, parang, kesang chigay dyan ay, no? Kasi hapon ko siya nakita, madaling araw daw ganun na nga eksena. Sabi ko,
Eto na, hindi ko muna kwento. Kasi alam mo naman dito, di ba, pag nagkwento ka, nangyari sa'yo, baka naman tama yun yung mga pinag-iinom mo dahil may lagnat ka. Mahirap na kasi may paniniwalaan yung mga ganun. Basta, pwede naman yung marami kasi, siguro hindi naman pwedeng may dadaan ng ganung oras. Kasi alam naman namin na lahat na siya lang din ang nakakapasok dun sa parang office niya. So, imposibleng may ibang tao. Yung mga staff, nakakapasok lang dun sa office na yun pag ando doon lang din siya. Kaya, yung mga oras na yun, yung nakita kong dumaan mismo sa pintuan habang kinakalkal ko yung locker ko, siya talaga yon. Tinanong pa ako kung anong itsura nung dumaan. Siya talaga kasi pa yung outfit na parang alam mo yung polo shirt na mahaba, naka-slacks na gray, kahit sa mutin na. Yun nga lang, parang halos kalahati na lang yung hindi ko matandaan yung pagdaan. Kasi parang mabilisan na gano'n lang eh. Kaya nagtaka ako, bakit papunta siya ng office niya pero hindi ko narinig yung tunog ng kung buksan o pumasok sa pintuan. Parang dinedma ko na yun kasi ang dami kong ginagawa. Basta importante sa akin at saka excited na akong mahawakan yung sweldo ko. So, eto na, medyo nagpanik na, dumating na yung ganun, tanggap na ng lahat na ganun nga ang nangyari. Hirap pa rin ako magkwento kung paano ko ikwento. Kasi yung kausap ko lang sa telepono, yung pinaka-leader namin, sinabi ko sa kanya na wag mo muna natin ikwento to kung kani-kanino. Kasi alam naman natin sigurado na walang maniniwala sa ganyan. Di eto na yung ubasang dun, yung matanda na pumupunta nga sa amin tuwing hapon, naglilinis, nagluluto ng mga pulutan. Siya din pala, napansin niya. Naglilinis daw siya sa bench nung ashtray mismo, dumaan sa likod niya at saka nakita niyang umakyat sa hagdanan. Kokotoko, nag-match talaga yung usapan namin. Tapos doon na parang nagkaroon ako ng lakas na loob na ikwento kasi hapon yun eh, tapos matanda pa, diba? Ibig sabihin yung mga oras na yun, nakita niya rin. Nagtataka naman, ready na ba kayo sa part 2? At kung ano pang nangyari? Bago natin simulan ng part 2, gusto ko muna magpasalamat doon sa mga nag-likes, nag-views, nag-comment sa content ko na kung saan ka nag-comment. Umabot tayo ng 1.6 million views. Thank you, and hindi ko naman in-expect yun na masasabi kong maraming salamat at nagustuhan nyo yung kwento. Part 2 na ba tayo? Handa uli natin ang pulang tela sa hita. Sa contents ko na yon na kung saan ka nag-comment, maraming tanong na ano na nangyari sa business after nun? Anong dahilan kung bakit niya nagawa yon? Mamaya, sasagutin natin lahat yan dito sa video na to. Watch nyo to till the end. Aabot na naman siguro tayo ng mga 10 minutes. Part 2. Meaning na nakabukas ang third eye mo. Tumpak, tama ka. Ang nagsabi sa akin yan is yung matandang babaeng nakasabay ko at kapareho kong nakita ang amo namin. Sa totoo lang bata pa lang ako, hindi talaga ako naniniwala sa mga superstitious. Lalo-lalo na hindi ko pa naman naranasan yung mga kwento lang, yung mga magandang gabibayan noon sa Pilipinas, di ba yung kay Noli Di Castro. Pero dito ko lang kasi talaga naranasan yan. Meron kasi nang sinasabi na magbabago talaga ang paniniwala mo pag ikaw na mismo ang nakaranas. Kasi eto na nga tayo, yung matanda rin palang babae na nakasabay kong nakita yung amo namin is meron siya. Ako hindi ko alam yan yung mga pangatlong mata na yan, hindi ko rin alam yan. Basta tinignan niya lang yung palad ko, tinignan niya yung hinlalaki ko. Dito daw, yung mga panahon na yun, parang pormang mata. Ito pala yung ibig sabihin na pagbukas ang pangatlong mata mo. And then yung dito din, parang nagpormang mata siya. Tinignan ko kasi hindi ko talaga alam yung mga third eye na yan. At saka hindi ako interesado noon. At saka meron pa siyang sinasabi na pag meron kang maliliit na cross dito sa palad na magkabilaan, is yun din yun. Parang bukas din yata or something na ganon. Hanggang ngayon pa rin naman, pag masama ang pakiramdam ko, kasi since nung nag-stop ako mag-smoke, bihira na ako magkatrangkaso Pag nagkatrangkaso ako, tapos pumasok sa isang club na alam kong meron, nakakaramdam ako, pero hindi naman ako nakakakita na tulad ng nangyari. Eto na po ang nangyari. Siyempre natapos na, months na ang nangyari, naganap na yon, and then nagkwentuhan na, yung ganyung eksena. Ganito yon, ang bali pumalit sa pwesto ng amo namin is meron pala siyang kapatid na lalaki. Nahawig niya, lalo na sa mata. Medyo magkaiba lang sila sa height kasi yung amo namin matangkad. Yung kapatid niyang lalaki is medyo hindi katangkaran.
Dito kasi sa Japan, pag nangangamuhan ka, yung mga confidential na, lalo na mga information ng amo ninyo, hindi naman yan dito inaalam kung ilan sila sa pamilya nila, kung ilan silang magkakapatid. So, eto na nga, di ibig sabihin ututusan niyo kasi kapatid niyang bunsong lalaki yata. At dalawa lang sila. So, ganito yun. Ganun pa rin. Wala namang pagbabago kundi yung office na ginawa sa extension na dressing room namin sa taas na kung saan kami naka-dressing room, doon din nag-o-office yung ututusan nila. Kasi ganito yun. Ang mga Hapon naman, may mga Hapon na naniniwala sa ganyan, nakakaramdam, nakakita, nakakatakot. Meron talagang Hapon na hindi rin naniniwala. So, eto na, running na tayo. Di parang lumipas na mga pangyayari. Medyo nakakalimot na ang lahat. As usual, doon pa rin ang dressing room namin sa taas. Di, show after na show. Summer na naman yon. Di pag-akyat, di ba na kasi mag-ibihis ng costume, di ba? Yung hagdanan na kinuwento ko sa inyo is manipis lang yon. Ibig sabihin, hindi pwedeng magsalubong ang dalawang tao doon. Kundi yung, halimbawa, pag may umakyat, kailangan mag-aantay yung pababa sa taas kasi hindi kayo pwedeng magsalubong. Pwede naman pero kailangan itagilid nyo yung ano pang tawag dito, yung balikat ninyo para magkasya kayo. Tayong mga Pilipino, ginagawa natin yan. Pero ang mga Hapon, tumitigil talaga sila. Nagbibigay sila ng giveaway. Gano man sila mag-rush kasi ayaw nila ng aksidente. Lalo na yung hagdanan namin, wala namang hawakan at medyo matulin pa. So isang gabi na parang hindi ko alam kung bakit Saturday yata yun kasi every Friday and Saturday ang mga inuman dito, yung mga pub, yung mga club, yung mga show pub, busy talaga. So ilang beses kami nag-show noon, di busy, no? Di ganito yun. Bihis na, yung mga ganun eksena, no? Di syempre pag alternate kami pag nagbihis kasi nga, ano pang tawag dito, hindi naman lahat pwede. Bihis na, yun ang sistema ng club namin kasi pag nagbihis lahat, mawawalan ng tao o kaya hostess sa hall. Kaya medyo alternate kami kung mauuna 3, mauuna 4. Eto na medyo dibang ko na ibig sabihin yung ano ko na para magbihis. So ganito, naglalakad ako dito kasi kailangan ko pa lumabas ng club, paakyat dun sa hagdanan. Siyempre, dahil operating hours ng club namin, ang mangyayari niyan, bukas ang lahat ng ilaw, pati hagdanan. So, ganito yon. Nagmamadali ako, hawak ko pa yung cellphone ko, and then yung naninigarilyo pa kasi ako yung mga cigarette case ko. Nasa baba pa lang ako ng hagdanan. Pag tingin ko sa taas na ganun, antutuon yung kapatid na bunso ng amo namin, nakatayo. Tulad yun ang sinabi ko kanina na hindi nga sila sumasalubong, lalo na pag yung pababa, and then may paakyat. So, eto na, habang paakyat ako, nag-aantay yung kapatid na bunso ng amo namin. Nasa kalahati pa lang ako ng hagdanan, day. Nagulat ako, tinignan ko yung mukha niya, kamukha nung amo namin. Yay, eto na at nangilabot na naman ako. Kamukha talaga at ganito ang titig, dayo. Ganon. Na ang ginawa ko, day, pag ganon ko, ay, napaganon ako. Pag-akyat ko mismo sa pinakataas, sa pababa naman yung bunso nila, parang nanghina yung dalawang tuhod ko, dahil sa nakita ko, or parang, ano ba ito, nakainom ba ako, or something na gano'n. Basta, hawig na hawig talaga yung mata. And then, although, magkahawig sila dahil magkapatid sila, pero alam ko yung mata ng amo namin eh. Dahil iisa talaga ang mata. Pati yung ilap na gano'n, yun ang nakita ko. Tapos eto na nga, dahil may mga usap-usapan na ganyan, lahat kami na nakadressing room sa taas, yung bawat list namin, may mga asin. Alam mo sa totoo lang hindi pa rin ako katagalan nung mga panahon na yun sa Japan. Hindi ko alam yung mag-asin ka, dumila ka ng asin, maglagay ka ng asin sa balikat mo. Kasi nga, masasabi kong hindi pa naman ako katagalan sa Japan noon. Pero yung mga paniniwala ng mga Hapon, yung mga pangyayaring yun, doon pa lang naituro sa akin. At doon lang din ako nagkaroon ng kaalaman. Eto na nga, sinabi ko doon sa senpai ko, yung kaisa sa Pilipino, na parang nakita ko na naman siya. Yung senpai ko alam mo yung ibig sabihin ako, bakla, yan ka na naman, wag mo nang ikwento, parang siya mismo talagang takot na takot. Na yung pinakaisa sa masasabi kong creepy na naranasan at naramdaman ko after nung mga pangyayari. Eto marami ang nagtatanong kung bakit nagawa doon ng amo yun. Pero hindi ko alam kasi sa totoo lang, tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, yung mga ganyang klaseng usapan, confidential nila yan. Confidential na usapan ng pamilya nila. Kasi nga dating presidente yung ama, tapos parang pinasa sa kanya, ganon. Ang narinig ko lang is under pressure yata. Parang hindi kaya nung anak yung kakayanan nung ama. Malaking pressure ito para sa anak. Parang yun ang narinig kong dahilan sa mga paligid na usap-usapan na lang.
And dito sa mga nagko-comment sa kung saan ka rin nag-comment, marami akong nababasang comment na hindi sila naniniwala, ayaw nila man. Totoo yan. Kahit ako po, sasabihin ko sa inyo, hindi nga ako naniniwala sa mga ganyan una pa lang. Dahil ang paniniwala ko sa buhay, mas nakakatakot ang mga bagay na buhay at nakikita mo mismo at nakakausap mo pa. Kesa matakot tayo sa patay, na lumisan na, pumanaw na, at minsan, gawa lang ito ng sobrang takot natin dahil may nangyari, bumuo yung mga guni-guni sa isipan natin. Yun talaga ang pagkaalam ko at paniniwala ko. Kaya nung araw din, hindi ako basta-basta naniniwala sa ganyan. Malakas kaya ang loob ko kahit bading ako, hindi ako matatakotin. Bata pa lang ako. Kasi nga, uulitin ko uli, ang paniniwala ko sa buhay ay mas nakakatakot ang mga taong buhay. Dahil yan ang magbibigay sa'yo ng stress. Tatraidorin ka sa masamang kapalaran. Yung iba nga, nangingitil pa ng buhay, di ba? Kaya yun. Kaya advices ko lang sa lahat, wala tayong dapat ikatakot sa mga naramdaman natin at nagparamdam sa atin. May nakausap akong parang Uranaishi. Ibig sabihin yung mga manghuhula sa kanila. Kasi yung mga manghuhula dito, may mga talagang third eye din. Ibig sabihin, kasi ako din, nung tiningnan ako ni Ubasang, yung kasabay kong nakakita, sabi niya, bumubukas lang yung pangatlong mata mo pag masama ang pakiramdam mo. Pero nung araw yon, ito pa pang mga pangatlong mata, is hindi pala yan forever. Ibig sabihin, may mga edad at panahon na bukas yan. And of course, laging sarado. Kaya yung pala yan, isa rin sa napag-aralan ko yun. Kaya, na-enjoy ninyo yung kwento natin, pero sa totoo lang, totoong nangyari ito. Sa totoo lang, hindi ko lang makalimutan kasi syempre nga, first time kong nakaranas ng ganon. Have a good day po sa lahat.